Samantala, kuha naman po tayo ng balita mula dyan sa Camp Crame dahil si dating presidential spokesman Harry Roque huli daw namataan sa dalawang lugar doon sa Mindanao ayon sa Philippine National Police. Kaugnay niyan, kuha po tayo ng update sa pagulat ni Bombo Kelly Cordero. Namataan nito lamang Setyembre si dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque sa dalawang lugar sa Mindanao. Ayon yan sa Philippine National Police. Pero ayon kay PNP Public Information Office Chief at Spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo, sa tuwing pinupuntahan na anya ito ng otoridad ay nakakalusot kaya hindi ito maaresto. Palipat-lipat daw ng lugar si Roque dahil bago pa man anya ito namataan sa Mindanao ay may nakakita na rin daw dito sa Region 3 at Calabarzon. Your guess is as good as mine, sir, with respect to his intention. Bakit doon po siya sa lugar po na yun tumakbo? But in fairness po, even prior dito sa report na meron cited po siya sa area po ng Mindanao, there were also reports earlier na locate din po siya at na cited po siya somewhere in Region 3 and even Calabarzon. However, pag pinupuntahan po ng inyong pulis ay hindi po siya nalolocate doon. So, he's in a run. Ani Fajardo, bagamat tinututukan nila ang parting Mindanao, tuloy-tuloy niya ang kanilang paghahanap kay Roque sa lahat ng sulok ng bansa. Sa ulat din daw kasi ng Bureau of Immigration, hindi pa nakakalabas ng Pilipinas si Attorney Roque. Babala ng pambansang pulisya sa mga tumutulong sa pagtatago ni Roque o sa mga nagkakanlong dito. Sinisiguro niya nilang makakasuhan ng mga ito ng obstruction of justice. Well, si Attorney Harry Roque, I'm pretty sure ay meron po yung mga kaibigan, may mga nakakakilala po yan na possibly mas komportable po siya na doon po humingi ng tulong. That's why we kept on reminding na for those people who would intentionally harbor a person being hunted by the government, ay meron po silang kakaharaping kaso. So, matatandaan na pinaghahanap si Roque dahil na-cite in contempt ito ng Quadcom ng Kamara noong Setyembre 13 matapos tumangging magsumite ng mga dokumentong magpapaliwanag sa biglang pagtaas ng kanyang yaman. Pero ayon kay Roque, power tripping lang ang Quadcom kasunod ng contempt at arrest order na inilabas laban sa kanya dahil sa umano'y kaugnayan niya sa illegal na operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!